O mga kabunyog, ah, itong si Sara Duterte durog na naman. Durog na naman si Sara Duterte dito kay Yussi Claire Castro. Tungkol ito doon sa yung nangyaring school shooting doon sa Tacloban, Leyte. Eh, may statement kasing nilabas si Sara Duterte. Ha? Okay, okay naman na maglabas siya. Siyempre, vice president siya. Kaya lang, yung tono kasi ng statement ni Sara, mema eh. Mema, mga kabunyog. Mema sabi lang. ha? Kaya yan. Kaya, kinumentaryohan siya ni Yussi Claire Castro, durog si Sara Duterte, pahiya. Vice President, basta ka lang maglalabas ng statement na may masabi lang, yan ang problema kay Sara. Pati si Montulfo, grabe, nagkomentaryo na naman sa kanya. Yan mga kabunyog. Hmm? Ah, ah, ito na nga, itong si Sara Duterte, naglabas ng statement kasi mga kabunyog si Sara. Naglabas ng statement si Sara Duterte, ang statement ni Sara Duterte, sabi niya, binira na naman kasi ni Sara yung gobyerno eh. Binira na naman ni Sara yung gobyerno. Ito mga kabunyog. Ayan, ito yung statement ni Sara. Ayan. Basahin natin. Ayan. Bahagi lang basahin natin kasi mahaba na naman to. Ito yung statement ni Sara Duterte. Sabi niya, we express our deep sadness and concern over the tragic incident at San Jose National High School in Tacloban City, which resulted in the loss of young lives and injuries to learners. Anyway, dito na tayo kasi ito na yung banat niya. Ito na, dito sa part na ito. This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. So, kita nyo na, binira na naman yung Tapos sabi pa dito, yung last sentence, last paragraph, the continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners. Unang-una, unang-una mga kabunyog, iba ang kaso nitong school shooting dito. Iba ang kasong ito kaysa dun sa mga school shooting sa ibang bansa, lalo sa United States. Yung school shooting doon, may kadalasan may kaugnayan sa terorismo. May kaugnayan sa terorismo. May mga may mga political na mga political na rason o may mga political na context ang mga nangyayaring mass shooting doon sa United States of America. Dito, hindi naman to, wala namang politika doon sa nangyari na yun. Hindi ito terorismo. Hindi ito acts of terrorism. Kaya dito, masyadong hina-highlight ni Sara sa kanyang statement, dapat dito daw dito mo daw makikita yung kahalagahan ng intelligence gathering. Intelligence gathering, mga kabunyog. Ano naman ang kaugnayan ng intelligence gathering? Anong kaugnayan ng intelligence gathering doon sa dalawang bata? Yung dalawang minors. Hindi naman hindi naman tungkol sa politika. Hindi naman yun extremism or hindi naman tungkol sa mga pananaw sa politika ang dito. Ano naman sinasabing ano naman sinasabi ditong intelligence gathering? Masyadong pilit mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Yussi Claire Castro,
Anong anong sinasabi ni ano ni VP Sara? Bakit terorista ba yung mga bata na nasangkot? Terorista ba sila? Ha? Kaya matindi mga kabunyog. Para lang makapag-comment ka, tapos dinadala pa yung ano, issue sa kasalukuyang administrasyon. Kung napabayaan na naman daw kasi, dito daw makikita yung kahalagahan ng intelligence gathering. Ah, Kasi dapat daw hindi yung nagre-react na lang matapos ang nangyari. Paano mo naman maano yun? Paano mo naman mamomonitor yung ganun? Ah, ang ang ibig sabihin ni Sara mga kabunyog, para kang sumusubay at kung namomonitor mo yung mga grupo na naiimpluwensyahan ng mga teroristang kaisipan. Tapos kung magaling kung gumagana ang intelligence gathering, mamomonitor mo sana 'yon. Ay hindi naman ito tungkol sa ganun. Hindi ito ano 'to ah, itong itong pangyayaring ito ay walang kaugnayan sa politika, walang kaugnayan sa terorismo, ah, hindi ito miyembro ng isang extremist group, walang gano'n. Hindi ito mga kabunyog hindi ito tungkol sa mga intelligence gathering na kailangan pa, sabi ni Sara Duterte. Ang statement kasi ni Sara Duterte, kung magaling daw sana o hindi pinabayaan ng intelligence gathering, na-detect daw sana ito, na-monitor daw sana ito. Hindi daw sana mangyayari ito. Sus naman, masyadong pilit naman. Masyadong pilit mga kabunyog. Anong kaugnayan ng intelligence gathering? Ha? Kaya sabi ni Yussi Claire Castro, bakit? Terorista ba yon? Terorista ba yung mga bata na yon? Hindi naman yun walang kaugnayan sa terorismo, walang kaugnayan sa political extremism. Basta nga may masabi lang Basta lang makapaglabas ng statement. Oh. Ang tono kasi ng statement ni mga kabunyog, ang tono ng statement ni Sara, dito daw nakikita yung kahalagahan ng intelligence gathering. Kasi kung napahalagahan yung intelligence gathering, na-monitor sana ito. Hindi daw sana nagiging reactive. Ibig sabihin, matapos ang pangyayari, saka na lang gagawa ng action. Anong koneksyon ng intelligence gathering doon? Na kung may intelligence gathering na effective ang gobyerno, mamomonitor sana ang galaw ng dalawang batang ito? Masyado namang pilit yan. Kaya nga, kahit si Montulfo, mga kabunyog, sabi ni Montulfo, ito ang comment ni Montulfo, mga kabunyog. Sabi ni Montulfo, napakabubo naman itong si VP Sara. Anong kinalaman ng intelligence gathering sa krimen na naganap sa isang paaralan? Anong kinalaman ng intelligence gathering sa krimen na naganap sa isang paaralan? Bago naman bumitayo ng salita, dapat isipin niya muna ang kanyang sasabihin. O baka naman wala siya sa sariling pag-iisip. Oo nga. Ano yan parang may masabi ka lang, parang masakayan mo lang yung issue na ito dahil mainit, para makomentaryuhan mo lang ang administrasyon. Ay, matindi ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan si Sara Duterte. Yan ang problema kay Sara Duterte. Lutang. And yet noon, ang tinatawag nilang lutang si Leni Robredo. Pero ngayon, tingnan nyo. Yung ganung statement, lutang yun. Anong kaugnayan ng intelligence gathering sa nangyaring na yon, shooting incident? Ang sinasabi nga lang nung dalawang bata, bullying, binuli. Biktima daw sila ng bullying. Paano mo member ba ito ng isang terrorist group or extremist group? Mayroon bang mga nangyayaring mga political na mga sa mga eskwelahan na yan? Wala namang kaugnayan. Sa katunayan, yung bata
anak ay pamangkin ng isang policewoman. Yung baril nga galing pa sa pag-aari ng policewoman eh. Ano ito? Masyadong pilit, mga kabunyog, nakakatawa kaya sabi nga ni Yussi Claire Castro, sabi ni Yussi Claire Castro, ano ba to? Basta may masabi lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.